Sakat ang Diyos ay may personal na plano para sa Kanya. This point in time, ang ganda po ng kwento, ano? May kausap po ba ako ngayong gabi? Ang ganda po ng kwento. The Lord sent a great wind on the sea. Nung si Jonah ay sumakay na sa barko, palayo sa Diyos, sinabi ng scriptures, gumawa na ang Diyos ng paraan para siya itama. Pakisabi mo, to correct. Anong paraan ng Diyos? Hindi po aksidente ang bagyo. Hindi aksidente ang malakas na alon. Sino po ang nagpadala? Diyos. Minsan yung mga bagyo ng buhay, tumingin po kayo kay Pastor Joey, minsan ay dumadating kasi nasa pagsuway ka. So, ang purpose ng bagyo na ito, para i-correct ang kanyang lingkod. May bagyo din sa panahon ni Jesus, hindi para i-correct sila. May bagyo din ng panahon ni Jesus upang i-test ang kanilang faith. So, may dalawang klase ng bagyo. Isang bagyo na dadaanan mo, baka may gustong i-correct ang Diyos sa puso mo. May isang bagyo na darating sa buhay mo to test your faith. So, we go stronger in the faith. But this storm came. Definitely, it was not a coincidence. It was sent by God. At sabi po, it was a violent wind. Malakas po yung hangin. Alam niyo po, itong barko, expert po yung mga sailors. Dinidescribe po nila na ito'y hindi ordinaryo, sabi ng Bible. They were not amateurs. They were terrified. Pagka ang mga sanay sa dagat ay natakot sa lakas ng alon at bagyo, believe me, hindi ordinaryo yung bagyo. Kaya nung sila Peter, Christian ay natakot sa malakas na bagyo, hindi ordinaryo yung bagyo. Kaya sabi nila, carest thou not, Master? Expert sila dun eh. Itong mga sailor, hindi sila dapat natakot kung ordinaryo. But this storm is no ordinary. They are so terrified na kailangan nilang itapon yung ilang laman ng barko. Until nagtanong sila, sino kaya ang dahilan bakit may bagyo? Ang ganda-ganda ng weather. Nagpalabunutan sila, inilagay lahat ng pangalan. At nung bunutin, eksakto bingo ang nabunot si Jonah. Ang ganda naman ng Jonah. Si Jonah ay natutulog doon sa ilalim ng barko habang ang lahat ng tao nahihintakutan. At ginising sila. Sabi niya, sino ka ba? Ano ba ang ginawa mo? Nagpakilala pa siya. Sabi niya, ako'y propeta ng Diyos. Dapat ang pakilala niya, ako'y propeta na tumataka sa Diyos. Ako'y propeta na masuwain sa Diyos. Pero sabi pa niya, ako'y propeta ng Diyos na natatakot sa Diyos. Natatakot ka pa niyan? At sinabi niya, paano titigil ang bagyo? Sa kanya nang galing yung suggestion. Itapon niyo ako. Alam ko pong itong kwento, familiar na lang eh. Gusto ko lang sumunod sa Panginoon. This is a very familiar, very elementary po itong tinuturo ko sa inyo. Na baka sabihin mo, hindi ko dapat narinig sa revival yan eh. But I want to obey the Lord. I want to obey the Holy Spirit. Ang sabi ni Jonah, ihulog niyo ako at itigil yung bagyo. Bakit dumadating ang bagyo? Sometimes, pakisabi po sa katabi mo, to awaken us. Baka dumating po ang bagyo, huwag kang matutulog habang nagpipreach po ako ngayong gabi. Yeah. Sometimes, dumadating ang bagyo to awaken, to correct us. Di po ba? Nung dayain ni Jacob, ang kanyang kapatid, nadaya siya ng sobra-sobra nung kanyang biyanan. Hindi po pwedeng hindi ka i-correct ng Diyos. Gising pa ho ba tayo? Di po ba?
Matagal na silang naglalakad sa wilderness, isa man sa kanila walang natuka ng ahas. Because nandun ang proteksyon ng Diyos. Pero nung sumuway sila sa Diyos, nagreklamo sila sa Diyos, the same hand of protection is the same hand na pumalo sa kanila. Nagsimula silang matuka ng ahas at sila'y namamatay. Minsan yung kamay ng Diyos ng proteksyon, nasa atin. Subalit yung kamay na nagbibigay ng proteksyon, ginagamit din ng Diyos kung minsan para paluin ka. This is the story of Jonah. Lahat ng movement ni Jonah, tinapatan ng Diyos. May kausap po ba ako? And that is chapter 1. Punta na po tayo sa